Good morning sa lahat. Panibagong araw, panibagong buhay na naman tayo. Panibagong vlog, panibagong video. So ito guys, pagbangon ko, ito yung aking ginagawa. Tingnan ko, bagong gising pa ako niyan. So bago ako mag-init ng tubig, sinalang ko muna yung akong labahin. Kasi gigising na si Modra, yung personal kong damit. Tapos uminit po ako ng tubig. Every morning po, yan po yung anyong uunahin yung pag-init ng tubig. Kasi dito, hindi sila umiinom ng plain water na hindi siya maligamgam. Yan po talaga yung ewan ko kung tradisyon o na yan talaga yung basta ewan ko kung anong tawag sa kanila, basta pag chikwa kailangan maligamgam. Kapag dito po kayo sa Hong Kong pumunta, yan po laging yung uunahin, or kapag umalis kayo or mag-day off kayo every Sunday, kailangan nakainit na kayo ng tubig para paggising nila meron silang gagamitin. So, pagkatapos nyan, naglutoan na ako ng breakfast ni Modra. Yung tawag niya sa vermicelli with carrots. Yan lang po yung kanyang breakfast, alternate with the congee. Yung congee po na tinatawag ay parang lugaw lang po yan, nilalagyan ng dates. Pero yan, sotanghon or bihon, tapos lagyan lang siya ng carrots, tawag dyan, carrots yan lang po yung kanyang breakfast bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Si amo, yung kanyang breakfast is cereal lang, minsan hindi po siya nagbe-breakfast, at saka dalawang itlog nagbo-boil po ako. So ayan, habang piniprepare ko po, nagbo-boil po ako ng egg, at saka i-boil ko rin yung vermicelli. Pasensya na po kung magulo kasi nandito po ako sa lobby. Kasi mayroon ng aircon dito sa waiting area doon sa bahay. Sobrang mainit. So, ayan guys. Kinatkat ko na yung carrots at saka yung kamatis lang yan po yung kanyang sahog. At saka may parang uod na dry siya. Yan yung binilalagay. So, ayan na guys. Habang pinapakulo natin yung sotanghon. Ganyan po guys ang aking ginagawa for 6 years. Almost 6 years ko dito sa aking amo. Bali 3 kontrata na po ako dito. Yan po yung aking daily routine. Malapit na rin po tayo guys sa finish line. So sabi ko lagi yung sinasabi sa'yo, malapit na tayo sa finish line. So I'm so excited na makapagpahinga. Ang aking kasi pong paglalaba tuwing gabi ay nasa 12 AM. Tapos matatapos yan is past 1 o'clock. Minsan 11 ako nang start, matatapos yan past 12. Yan po talaga yung aking tulog. So imagine niyo bilang isang OFW, sobrang stress po na late na lagi ang tulog. Kaya nahirapan po ako mag-diet kasi nga stress. Kapag stress po kayo, mahirapan kayo mag-diet or loss ng weight kasi nga hindi tama yung tulog. At saka yung ang pagkain ninyo hindi siya level, hindi siya pantay. Kailangan kapag nagda-diet po kayo, yung oras ninyo ay pare-parehas everyday yung pagkain, at saka tamang oras talaga. Kasi kung hindi tamang oras ang inyong pagkain at stress kayo, talagang tataba po kayo niyan. Pero kung inyong pagkain nasa tamang oras at kung may exercise kayo everyday na 30 minutes, kung hindi nyo man matatapos ang sa exercise 30 minutes, 15 minutes, okay na yon. Kaya nahihirapan ako kasi sobrang late na. Excited na rin ako umuwi kasi gusto ko rin maranasan makatulog sa sarili kong pamamahay na walang gumigising, pero hindi ko alam kung ano ang aking dadatnan sa aking bahay. Kasi for 6 years walang, ay nako, ewan ko, walang nagliligpit doon. So, yan po ang aking kwento ng aking buhay dito abroad. Kung ako po itatanungin niyo, meron po akong naipon, wala po akong naipon. So, inaasahan ko lang po ang aking long service dito sa Hong Kong. Kasi, yung aking pangatlong kontrata, ma'am, nag-offer siya sa akin na meron po akong LS o long service. That's why I stay po ako sa kanila. So, hindi ko alam kung magkano ang fix. So, kung babayaran nila ako pati airplane ko sa 3 beses na pag uwi-uwian ko sana, di mas maganda. Pero I don't think so. Kung hoping para at least meron tayong madalang pera kahit papano. Pero guys, hindi ko alam
kung magkano yung bibigay. Medyo excited, no? I'm so excited. But may kunting kaba. Kung hindi tayo suswertehin doon, no choice tayo, babalik tayo sa abroad. Wala din namang tayong mangyayari. But ang gusto ko lang is makapagpahinga muna. Pahinga ko yung katawan ko kasi dinaramdam ko na yung aking likod. So ayan lang guys, after boy, ilagay mo lang dyan at saka palamigin. Para pagising po nila, malamig na at meron silang iinumin. Kasi ang Chikwa po, hindi sila umiinom ng, hindi nila kayang inumin na walang maligamgam na tubig. Hindi po sila dumidiretso yung umiinom na ganyan, yung pure Chikwa. Maliban na lang sa mga kabataan ngayong new generation dito sa Hong Kong. So guys, ayan, kayo na pong bahala dyan, takbusin nyo yung panonood. So shout out para dyan sa lahat guys. Thank you so much sa inyong mga susuporta. Magkadayon po na so shoutout din tayo soon kapag makaupo na tayo sa sarili nating pamamahay. Please follow my YouTube, my FB page, my Solo Adventures vlog and Chayo. Pero ang aking Chayo po restricted siya for 90 days. Hindi ko alam kung ay nako. Sayang, pero monetize or na-invite na po ako sa ads on Reels. No, sayang na sayang kaya na-stop ang aking earnings. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Bye.